So, ang title po ng ating bagong series sa ating Bible class ay The Whole Truth About God. Siguro heads up lang, hindi po natin tatalakayin ang topic na ito na comprehensively dahil hindi po yun kakayanin sa ating na lesson. Hindi po natin magagawang maubos ang panahon natin para pag-aralan ang lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos. Dahil ang totoo, hindi po natin malulubos na maintindihan ang lahat ng turo patungkol sa Diyos. Pero, meron pong mga set of sound doctrines. At ito pong mga set of sound doctrines na ito ay maliwanag na nakasulat sa Biblia. At yun po yung mga doktrina na pinangahawakan natin bilang isang iglesia. So, before, ay nasimulan na natin yung 1689 London Baptist Confession of Faith. So, basically, yun yung ating set of doctrines. Kaya lang, naudlot yun. Lord willing, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa 1689 London Baptist Confession of Faith soon. Kaya po hindi rin natin pag-aaralan sa lesson na ito yung mga particular doctrines like doctrine of election, doctrine of the Word, doctrine of the Holy Spirit. Hindi po natin yung pag-aaralan dito sa lesson na ito. So basically, this is a very practical approach patungkol sa sound doctrine. Ang focus natin is ano ba yung epekto ng pagkakaroon ng sound doctrine sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Mahalaga ba yung sound doctrine? Importante ba na alam natin yung tamang doktrina? Hindi ba sapat na alam lang natin na tayo Kristiyano? Na tayo ay miyembro ng isang iglesia? Okay na? O kailangan pa nating mag-aral? Kailangan pa nating matuto? At kailangan nating maging comprehensive sa ating pagkakaintindi ng mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. So yun po yung pagtutunan natin ng pansin dito po sa anim na lesson na ito na sisimulan po natin ngayong umaga. Kaya po, lalagyan lang natin ng proper expectation. Baka isipin niyo parang hindi yun yung expect mo na sound doctrine. Darating po tayo ulit doon. Pag pinag-aralan natin yung 1689 London Baptist Confession of Faith and ihandaan yung sarili nyo kasi matagal yung matapos. Dahil marami. At hindi natin basta-basta matatalakay ng isang lesson lang. Halimbawa, chapter 1, hindi natin tatalakay ng isang lesson. So, katulad na ginawa natin before, hinati-hati natin yun para mas madali natin maintindihan. Okay? So, the whole truth about God, or basically sound doctrine, si R.C. Sproul, ay isa sa mga kilalang Reformed preacher and teacher, isa siyang Presbyterian. At siya po ay nasa Panginoon na ngayon. Meron siyang sinabi, sabi niya dyan, doctrine divides, but doctrine also unites. It binds together the hearts of God's people to celebrate the truth of God together. Sabi kasi ng iba, hindi na natin dapat pag-aralan, hindi na natin dapat seryosohin ang doktrina. Dahil pag pinag-usapan natin ang doktrina, nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa loob ng iglesia. Totoo nga naman, nangyayari yan. Sa loob mismo ng church ay nagkakaroon ng division dahil sa kanilang hindi pagkakatulad sa mga doktrina o sa pinaniniwalaan nila doktrina. Pero ang totoo niyan, pagka pinag-aralan natin ang doktrina sa kanyang kaayusan na nakasulat sa atin sa Biblia, hindi po ito maghihiwa-hiwalay sa iglesia. Ang totoo niya, bubuglo din yung iglesia. Magiging united ang iglesia. Pag naintindihan natin kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos about doctrines or sound doctrines. At kapag tayo po ay nag-aaral ng sound doctrine, nakakatulong po ito para ang buong iglesia o lahat ng tao ng Diyos ay mag-celebrate ng katotohanan patungkol sa Diyos. So doctrine divides kung ginagamit ang pag-aaral ng doktrina para lang makipagdebate. O kaya naman patunayan na mas marami siyang alam kaysa sa iba. Yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng division
sa loob ng church. Pero ang tamang approach sa sound doctrine, pag pinag-aralan natin ang sound doctrine, dapat tumutulong ito sa atin para mas lalo nating makilala ang Panginoon. Mas lalo nating ma-appreciate yung kaligtasan na binigay niya sa atin. At mas lalo nating kamanghaan ang Diyos na ito. Bagaman siya ay may karapatan na tayo parusahan, siya ay naawa at siya ay nagligtas sa mga kasalanan katulad natin. The more we understand sound doctrine, ang tamang mga doktrina na ibinigay sa atin ng Diyos sa Biblia, mas ma-appreciate natin yung pagiging Christian natin. At matututo tayo. Wala nang umibig sa Diyos ang higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So ang topic po natin for this afternoon ay ito, what is sound doctrine and why does it matter? Ano ibig sabihin ng tamang doktrina at bakit mahalaga ito sa buhay ng isang iglesia o sa buhay ng mga individual na mananampalataya ng iglesia ng Panginoon Jesucristo. So, main idea po natin para po sa ating pag-aaral dito po sa lesson na ito ay nakasulat sa ating screen. Sound doctrine is teaching that rightly explains what God has revealed to us in His Word. It is essential to the church and the Christian life because it is a central means by which we grow to maturity in Christ. Very straightforward. Ano ibig sabihin ng tamang doktrina? Ito yung mga tamang katuruan na ipinahayag ng Diyos sa atin patungkol sa kanyang sarili, sa kanyang banal na aklat. So, ang source natin ng sound doctrine ay walang iba kundi ang Bible. Hindi po ang libro ni gantong author, okay? Hindi po yung confession na ganito, o yung confession na ganon, o yung sinabi ng church na ganito. Hindi po yun ang ating source ng sound doctrine. Ang source po natin ng sound doctrine o tamang doktrina ay walang iba kundi ang Biblia. Hindi po mahirap maintindihan ang tamang doktrina. Isinulit na nga ng Diyos ang Biblia sa wikang naiintindihan natin. So katungkulan natin na ito ay alamin. Katungkulan natin na ito ay maunawaan. At katungkulan natin na ito ay ipamuhay. Bakit ang mahalaga ang tamang doktrina o sound doctrine? Sabi dyan, because it is a central means by which we grow to maturity in Christ. So ang tamang pag-aaral ng doktrina ay tumutulong para isang Kristiyano at ang isang iglesia ay lumago sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya pagka po nagsisimula ng umiinit ang usapan patungkol sa doktrina at nagkakaroon na ng palitan ng mga paliwanag na kumukontra sa isa't isa, hindi na po yun yung tamang direksyon ng pag-aaral ng doktrina. Okay? Kasi kadalasan, ang nagiging resulta nun, naghihiwalay yung mga tao na nag-uusap ng masamang loob sa isa't isa. Imbis na pag pinag-uusapan ng doktrina, doktrina patungkol sa pagliligtas ng Diyos. So papasok din yung doctrine of election, papasok din yung free will of man, and so on and so forth. Pagka naghiwalay yung mga nag-uusap na masama ang loob sa isa't isa, hindi natin na-accomplish yung ating tamang purpose sa pag-aaral ng sound doctrine, which is to mature in Christ. Tama ba yan? Kung pag-uusapan natin ng doktrina at mahalagang pag-usapan ng doktrina, dapat tutulong ito sa atin para mas lalo tayong lumalim sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Para buklo din tayo, hindi tayo pag-iwahiwalay sa ating pagsasama-sama bilang isang iglesia. So, himay-himay natin itong main idea na ito sa ating pag-aaral ngayong hapon. So, let's dig deeper into the Word of God. Hindi ko nilagay dito yung mga verses na pag-usapan natin kasi medyo marami at mapapatarong-tarong tayo. But basically, doon lamang tayo sa 1 Timothy and 2 Timothy magbabase ng ating pag-aaral ngayong hapon. Merong mga ibang talata na kukuhanin natin sa Titus, pero konti yung mga talata yun. So, una na. Ayan, may maraming mga talata na nakalagay dyan. 1 Timothy chapter 6. Siguro yung isa makibasa yung 1 Timothy chapter 6 verse 2b to 4a. So I hope naiintindihan niyo pag nakalagay dyan 2b to 4a. Ibig sabihin, yung verse 2,
yung second part ng verse 2. And then 4a, yung first part ng verse 4. Okay, so hindi yung babasahin yung buong 2, hindi babasahin yung buong 4. Ipabasa natin kay Kuya Gabriel, 1 Timothy chapter 6, verse 2b to 4a, and then pabasa natin kay Tilin, yung 2 Timothy chapter 1, verse 13 to 14. Basahin muna natin yung verse. Kundi lalo pa silang maglilingkod sapagkat ang mga makikinarang ay mga mananampalataya at mga minamahal. Iyong turo at iparangal ang mga bagay na ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na iyon sa kabanalan, siya ay parang walang nauunawang katawan. At siya ay nahuhumanan sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita ng tama. Okay, yeah. And 2 Timothy chapter 1, verse 13 at 14. Sundan mo ang wala ng mga bastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkakawala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo dahil buhay sa akin. Okay. Nakasulat din yung ating tanong. Based on Paul's teaching in these verses or passages, how would you respond to someone who said that sound doctrine is something that changes through time? Kung may encounter kayo ng mga tao within the church and minsan outside the church, na sinasabi nila, hindi natin dapat pagkaksayahan ng panahon ng pag-aaral ng doktrina dahil ang doktrina ay nagbabago kapag nagbago din ang panahon. Para siyang sikat na balita, no, na may panahon ito ay sikat at pinag-uusapan, pero may panahon na ito ay makakalimutan, no, at hindi na maaalala na pag-usapan ng mga tao. So parang ganun lang daw ang doktrina. Ngayon naman po masasabi natin yan base sa mga talata. Totoo ba na ang mga doktrina, ang mga tamang doktrina ay nagbabago? Pag nagbago ang panahon, o nag-a-adjust ba ang sound doctrine sa pagbabago ng pinuno ng isang bansa, o sa pagbabago ng mga political leaders ng ating local government? No? O halimbawa sa school, diba, nagbago yung ating mga advisor, o nagbago tayo ng grade level, nagbabago rin ba yung usapin patungkol sa tamang doktrina? Ano sabi ni Apostol Pablo doon sa mga talata na pinag-usapan natin? O na binasa natin, anong sagot? Nagbabago ba o hindi ang mga doktrina kasabay ng panahon? Ang sagot? Hindi. Doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 2b to 4a, sabi niya, if anyone teaches a different doctrine, ito po sa Tagalog, tingnan natin kung paano isinulat, no? Doon sa Tagalog yung mga binasa ko na yun. Sa verse 2b, sapagkat kung sino may nagtuturo ng ibang aral, actually yung sinabi yan na yun ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung may ibang nagtuturo ng ibang aral, kung sino mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo. Implies, ang ibig sabihin, hindi po nagbabago ang tamang pagtuturo. Diba? So, kung meron man pong nagtuturo ng iba, sila yung lumihis. Sila yung lumalayo sa katotohanan. Sila yung nagtuturo ng kontra so kung ano yung iniwan sa atin na turo ng mga apostol. Meron po kasi yung set of standard teaching or doctrine na iniwan sa atin ang mga apostol. At yung mga turo at doktrina na yun ay iniwan din sa kanila ng Panginoong Jesucristo. No? Yung iniwan sa kanila ng Panginoong Jesucristo na iniwan din sa atin, paano iniwanan ng mga apostol yung mga tamang doktrina? Sinunod sa Biblia. Diba? So yung pa lamang ay malino ng patunay na hindi nagbabago ang tamang pagtuturo, ang mahusay na mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Isinulat ito sa Biblia. So they are meant to be permanent. Yung mga doktrina na ito, mananatiling hindi nagbabago at ito yung magiging standard. Pag sinabing standard,
hindi po dapat magbabago yung standard o yung pamantayan. Diba? Kung yun ay set of standard ng turo para sa mga mananampalataya, dapat hindi natin ito sinasalawa, dapat sinusunod natin. Dapat sinasang-ayon natin. Besides, ang source ng mga tamang doktrina na ito na iniwanan sa atin ng mga apostol na nakasulat sa Biblia, ano na iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito'y salita ng Panginoong Jesucristo. So ito'y salita ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito binabago. Hindi po ito dapat iniiba, hindi po dapat ito kinukontra. Dapat ginagawa natin, pinag-aaralan. Kung utos, sinusunod. Kung katotohanan, nagpapasakop. Kasi ganoon ang dapat na attitude ng mga mananampalataya. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 13 to 14, ang sabi doon, follow the pattern of the sound words. Sundan ninyo yung pong paggabay ng mga tamang mga salita bilang mabuting iniwan sa atin. Paano pa i-translate yun? Dito sa Tagalog, 1 Timothy chapter 1, verse 13 and 14. Tama ba ito binabasa ko? Kahit na nangunguna ako sa 2 Timothy. Okay. Chapter 1, verse 13 and 14. Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya. And then 14, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ay, malinaw na sinasabi na, ang mga salita, mabibigat. Sundan mo ang huwaran. Then, wastong salita. And then, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ang doctrines ay sinadya ng Diyos na maging permanente. Hindi nagbabago. Hindi po ito nag-evolve. Hindi po ito nag-improve. Meron man pong nagbabago at nag-improve tayo. Kasi habang pinag-aaralan mo yung doktrina, habang pinag-aaralan mo yung tamang turo, mas naunawaan mo. At habang naunawaan mo yung doktrina, mas lalo mo itong na-appreciate. Pag na-appreciate mo yung tamang turo ng salita ng Diyos, mas lalo mong na-enjoy yung relationship mo sa Panginoon. Mas lalo mo na-enjoy yung benefits ng kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. So, ang sagot natin dyan, hindi nagbabago ang tamang turo o doktrina dahil ito ay permanenteng pamantayan ng katotohanan na iniwanan sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Sunod na tanong. Based on these passages, how would you respond to someone who said that sound doctrine is an optional add-on for intellectual Christians who enjoy that sort of thing? Sabi mo, iba, yung pong pag-aaral ng doktrina hindi para sa lahat ng Kristiyano. Dahil ito ay para lamang sa mga matatalinong Kristiyano. Yung mga mahilig sa mga kontrobersiya, yung mga mahilig sa malalalim na katotohanan ng salita ng Diyos. Pero hindi lahat ng Kristiyano ay nai-enjoy pag-aralan yun. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng Kristiyano interesado sa ganun. At hindi lahat ng Kristiyano ay may kakayahan na intindihin yung mga ganun. Para sa iba, sobrang lalim. So, lalo ako nako-confuse. Hindi ko naman pag-aaralan. Totoo ba na ito ay para lamang sa mga matatalinong Kristiyano? Yung mga analytical ang isip, yung mga logical mag-isip, yung mga matataas ang IQ. Ano pong sabi doon sa mga talata? Basahin natin 1 Timothy 4:16. Pabasa natin kay Mami. And then 1 Timothy chapter 6, verse 3. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay mailigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. 6:3. And then 1 Timothy chapter 6, verse 3. Kung ang sino man nagtuturo ng ibang aral ay hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Anong sagot po natin dun sa tanong? Ito po ba ay para lamang sa mga matatalino? Mga mananampalataya? Ha?
Sagot natin, hindi. No, hindi po ito optional. Kung sinabing optional, okay na pag-aralan, okay din naman hindi. Ano? So, hindi siya optional. Bakit hindi optional? O bakit hindi pwedeng pag-aralan at hindi pwedeng pag-aralan ng mga tamang doktrina ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, binigay sa ating sagot dyan, sapagkat ang mga katotohanan ito, ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, may kinalaman sa saan? Yung mga katotohanan na ito. Bakit natin kailangan ingatan ang mga pagtuturo na ito? Bakit natin kailangan manatili sa mga ito? Ang sabi diyan, sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Ngayon ang tanong, yung doktrina ba nakakapagligtas? Ha? Sabi diyan, no? Sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. So, ibig ba sabihin, pag nag-aaral ako ng doktrina, di ba? O pag na-master ko na yung doctrines of grace, o kaya na-master ko na yung doctrine of election, eh, maliligtas na ba ako? Anong ibig sabihin? Dito sa mga talatang binasa natin na, maililigtas mo yung sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Parang ba ng kaligtasan na doktrina, Paul? So, kung hindi ito para ng doktrina, anong sinabi dito na pag ginawa natin ito, pag tayo iningatan natin, pagka nanatili tayo sa turo, ay maililigtas natin ang ating sarili. Ano ibig sabihin niya? Kailangan may paliwanag niya. Baka mamaya maka-enkwentro kayo ng mga kulto. No? Tapos gamitin sa inyo yung talata na ito, sasabihin, o tinan mo, nasa sa ating pagsusumikap ang ating kaligtasan. No? At kailangan mag-aaral tayo ng doktrina. Dahil ang doktrina, ang paraan para mailigtas natin ang ating sarili at ang mga nakikinig sa atin. Paano mapapaliwanag yan? Paano makukontrahin yan? Paano kung si Ed Lapis yung pumausap sa iyo at ginamit yung verse na yan? O kaya si Rolando Garcia. Paano mapapaliwanag yan? Hindi po ibig sabihin niya na paraan ng kaligtasan ng pag-aaral ng doktrina. Okay? Ibig po sabihin ng talatang ito, ang pananatili, yung context kasi ng verse, no, kailangan ingatan natin itong mga pagtuturo na ito at manatili tayo sa mga bagay na ito. Meron agad condition yung verse na yan. So, ang tinutukoy po dito ay hindi po yung mga hindi mananampalataya na maliligtas pa lamang pag nag-aaral ng doktrina. So, sinabi dyan, yung pong mga nag-iingat at mga nananatili sa mga bagay na ito, ay yung pong tinutukoy ng mga mananampalataya ng Apostol Pablo. No? At yung pong sinasabing, maililigtas mo yung sarili, ang ibig sabihin lamang nun, kung ikaw ay totoong mananampalataya, no? Mag-aaral ka ng tamang doktrina. Bakit? Kasi ang pag-aaral mo ng tamang doktrina, ay paraan din para patunayan mo na naiintindihan mo yung kaligtasan na meron ka. Na totoong ligtas ka. Hindi para maligtas. Ano? Kundi para patunayan na ikaw ay ligtas na. Dahil nananatili ka sa turo na ito, naiintindihan mo, iniingatan mo ang mga turo na ito. Na wala iba kundi yung turo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po para ng kaligtasan yung doktrina. Ang pag-aaral ng doktrina, actually yung pagkakaroon natin ng interest. Na tamang doktrina, na gusto natin maintindihan ito, gusto natin lalong maunawaan, isa sa mga patunay na totoong Kristiyano ka. Bakit? Kasi gusto mong intindihin yung karanasan mo kay Kristo. Gusto mong maintindihan yung kaligtasan tinanggap mo. Hindi para maligtas ka, hindi para patunayan, ligtas ka na. Okay? Kaya ito pong talata na ito, ito natin ipapaliwanag na hiwalay sa ibang mga talata ng Biblia. Yun ang ginagawa madalas ng mga kulto. Kukuha sila ng talata, pagkatapos ay paliliwanag nila yun sa sarili nilang paraan, tapos ay magtuturo sila sa sarili nilang doktrina. Kinalimutan na yung ibang bahagi ng Biblia na may kinalaman din sa paksa na yun na tinatalakay doon sa talata. Maraming talata nagsasabi sa atin ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. At ang ating tagapagligtas ay hindi sarili natin, kundi ang
anak ng Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. So gagamitin mo yung mga talata na yun para ipaliwanag yung talata na ito. Okay, ang tawag po doon ay hermeneutics. No? So dapat alam din natin kung paano ipapaliwanag ang isang talata gamit ang ibang talata na nakasulat sa Biblia. Pag naiintindihan natin yun, hindi tayo maliligaw ng mga kulto na naririnig natin at napapanood natin sa social media. So bakit mahalaga? Bakit hindi lang para sa mga matatalino ang doktrina? Dahil ito ay para sa mga totoong Kristiyano. Mga totoong Kristiyano ay nag-aaral ng doktrina at ang totoo, mga totoong Kristiyano, kaya nilang intindihin ang mga doktrina na itinuturo sa Biblia. Ito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 3, may kinalaman sa kabanalan ng pag-aaral ng doktrina. Kaya ito ay hindi lang para sa mga matatalinong Christian at hindi lang ito optional. Ito ay mandatory na para sa lahat ng totoong Kristiyano dahil sa pag-aaral ng doktrina, nai-impluwensyahan yung paraan ng pamumuhay. Halimbawa, pinag-aaralan mo yung doctrine of election. Mahirap na doctrine yan. Maraming debata pati bulo. Pero kung naiintindihan mo yung ibig sabihin nito, at naiintindihan mo ang kahalagahan ng ang Diyos ang pumipili ng mga gusto niyang iligtas, anong magiging epekto nun sa iyong buhay, sa iyong kabanalan? Di ba matututo kang magpasalamat? Matututo kang magpuri. Bakit? Kasi hindi ko pala iniligtas ang sarili ko. Ang Diyos ang pusang nagligtas sa akin. Di ba dapat na-stimulate na yung iyong puso sa thanksgiving, sa praising, sa love for God, sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanya iglesia, at marami pang iba. Godliness yun. Diba? Pero sa nagmula, sa pagkaintindi ng tamang doktrina. Okay? Kaya po huwag ninyong mamalitin ang pag-aaral ng doktrina. Huwag niyo sabihin pang pastor lang yan. O kaya pang mga deacon lang yan. O kaya pang mga Sunday school teacher lang yan. Hindi. Para sa lahat ng Christian, ang pag-aaral ng tamang doktrina. Next question. 1 Timothy 6:3-4a. Based on these passages, would you say that Paul understands sound doctrine to be something purely intellectual? Balikan natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 3-4. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo. Walang nangunawang anuman. At siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa mga pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, and so on and so forth. Purely intellectual labang ba o pangkaisipan ang pag-aaral ng doktrina? Pampatabalan ba ng utak ang pag-aaral ng doktrina? Para lamang ba ito sa mga gustong magpastor? Mag-aaral ka sa GMA dahil doon natuturo ng doktrina. Kailangan mo matuto ng doktrina kasi magtuturo ka sa iba. E paano yung mga member ng church natin? Hindi sila mag-aaral ng doktrina? O ito ba ay pang mga, sabihin natin, mga matataas ang IQ lamang? O ito'y para sa lahat ng mga mananampalataya? Ang doktrina ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil sabi dito, yung kabaliktaran ng negative na sinabi ni Paul dito kay Timothy, di ba? Yung pong mga hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita, yung doktrina, hindi sumasang-ayon, sumasalungat, ano ang epekto sa buhay nila? Nagiging palalo. Walang naunawaan. Nahumaling sa mga usapin na nauuwi sa pagtatalo. Pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri. Kumbaga, yung kabaliktaran ng hindi pag-aaral ng doktrina ay nauuwi sa pangit na pamumuhay. Nakita niyo yung connection ng doktrina sa pamumuhay? So kung tama ang doktrina, tamang pagkaunawa mo sa doktrina, dapat ang resulta, tamang pamumuhay. Pag mali ang pagkaintindi mo sa doktrina at ang paggamit mo sa doktrina, mali ang epekto.
Tinan mo yung mga nagdedebate sa social media, sa YouTube. Diba? Nagpapagalingan, nagpapayabangan. Ako ang mas tama. Ako ang mas nakakaintindi ng Greek. Ako ang mas nakakaintindi ng Hebrew. Ako mas nakakaintindi ng context and so on and so forth. Mali ang pagkakaintindi mo. Nagsimula sila ng friends sila. Pagkatapos ng debate, enemies na. Bakit? Kasi ang epekto ng maling paggamit ng doktrina, away, gulo, sama ng loob, magiging mayabang. Diba? So meron pong direct na epekto ang tamang attitude natin patungkol sa pag-aaral sa doktrina sa tamang ugali. So hindi lang to para sa mga matatalino, hindi lang to para sa mga mataas ang IQ. Ang doktrina, ang tamang katuruan ng Biblia ay para sa lahat ng Kristiyano. At ang dapat na epekto nito sa atin ay tamang pamumuhay o godliness. Okay? Move tayo sa next passage. Mahaba, maraming verses. So, 1 Timothy, pakibasa 1 Timothy chapter 1 verse 3 and then verse 5. Patalong-talong, no? Kay Shimea. And then 1 Timothy chapter 6. Nabasa na natin ito. Pero basahin natin ulit. Pwede ba? Kay Maui. 1 Timothy 6, 3-4. And then Titus 1, 10-11. Nabasa natin kay Rosan. Titus 1, 10-11. So, ganun ang order. 1 Timothy muna, 1, 3, and 5. Pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang araw. 5. Subalit, ang layunin ng aming kapatid ay pagkakaroon na magmumulas sa malinis na puso at sa mabuting buti at sa pananampalatayang hindi pa kumara. Okay. 6, 3-4. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoon sa Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo. Walang nauunawa ang kaluwan, at siya ay nauungaling sa mga usapin at sa mga pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang binala. First, Titus 1, 10-11. Sapagkat maraming mga suwalian na mapagsalita na walang kabuluhan at mga mandalaya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtuturo. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambayanan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang kapitala. Okay, so yung tanong natin na nasa screen, ito, what are the characteristics and results of false teachings? So, natin natin sa dalawa, ano yung characteristics ng maling pagtuturo o mga katangian ng maling pagtuturo at ano yung mga katangian o resulta ng maling pagtuturo. Okay, so doon sa mga binasa natin, ano po yung ilan sa mga nakita ninyo na mga katangian ng maling pagtuturo? Ano basa nila? So, 1 Timothy chapter 1 verse 3, ang nakalagay dyan, ang mga maling pagtuturo ay sumasalungat sa turo ng mga apostol. Diba? Yung pamantayan natin ulit, pag sinabi natin tamang doktrina, tamang turo sa Biblia, yung iniwanan sa atin ng Panginoong Jesucristo at iniwanan ng mga apostol. So, yun yung standard. So, pag sinabi natin standard, hindi nagbabago. Hindi siya nag-a-adjust sa panahon. Kung meron mang mag-a-adjust sa tamang doktrina, yung panahon ang mag-a-adjust. Pero hindi yung tamang doktrina ang mag-a-adjust sa panahon. Halimbawa, uso ngayon yung usapin patungkol sa gender. Diba? Sabi ng mga tao, tayo na ang magdidesisyon kung gusto nating maniwala na tayo ay lalaki o tayo ay babae. Anong ginagawa ngayon nila sa tamang turo ng Biblia? Binabaluktot nila para sa ayunan yung kanilang sariling paniniwala. Diba? O, halimbawa, si Ed Lapis, kino-call out na ngayon sa social media. No? Siya ay nagtuturo ngayon na si Yahweh ay ang Diablo.
O, anong tamang turo na iniwanan sa atin ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Diba? Si Yahweh ay Diyos. Si Yahweh ang Diyos. Ito yung personal na pangalan ng Diyos na ibinigay niya kay Moises. No? Nung sinabi niya na, sabihin mo sa mga tao ng bayan ng Israel, no? Ako ay si ako nga. Yun yung Yahweh. No? Na nag-utos sa iyo para sila ipalayain sa pagiging alipin. Kapag binasa mo ang bagong tipan, sinadya ng mga apostol at mga sumusulat sa Biblia na yung pangalan ng Yahweh ay palitan ng Lord. Ano? Wala tayong panahon para discussin yun. At yung Lord na yun ay madalas ginagamit ng mga apostol para sa Panginoong Jesucristo. So si Yahweh ay ang Panginoong Jesucristo. No? So hindi po si Yahweh ay Diablo. Paano nangyari yun? Karoon siya ng sarili niyang interpretasyon dun sa salitang Yahweh, di ba? Nagmamarunong, no? Nagsasabi na naiintindihan ko ang original language, naiintindihan ko yung background. Kaya ito ang tamang turo, sinanungan, yung tinuturo ng mga apostol. Di ba? Yan ang isa sa mga katangian ng maling turo. No? Kaya po, kung hindi magsisisi si Ed Lapis at si Rolando Garcia, tatawagin silang kulto o false teachers ng mga evangelical Christians sa panahon natin ngayon. Next, it contrasts the words of Jesus. Yung salita ng mga apostol ay salita ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi galing sa Panginoong Jesucristo ang turo ng mga apostol. At yung nakasulat sa Biblia ay salita ng Panginoong Jesucristo, salita ng Diyos. Kung meron mang dapat na mag-adjust, hindi yung salita ng Diyos sa atin at sa pagkaintindi natin, kundi tayo dapat mag-adjust na sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat tayo magpasakop sa Biblia. Hindi natin gagamitin ang Biblia para paniwanag yung paniniwala natin. Para mawala yung guilt mo. Para lalo kang yumabang. Hindi dapat tayo magpapasakop ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag natin salungatin. Next, it results from a refusal to submit to God. Nakita nyo, lumalala. Kinukontra yung salita ng Panginoong Jesus, kinukontra yung salita ng mga apostol. Ano nagiging epekto sa buhay nila? Kaya yun nila magpasakop sa Diyos. Lumalaban na sila sa Diyos. Pag kinontra mo na yung salita ng Diyos, nilalabanan mo na ang Diyos. And then, it consists of empty talk and deception. Ano na nangyayari ngayon sa social media? Pino-pour out na yung mga false teachers. No, na sikat pa nga ngayon, no, dahil celebrity ang dating. No, kaya siguro marami rin na nadadala sa kanilang maling pagtuturo, no, dahil naririnig sila lagi sa social media. No, sikat. Pero, ang kanilang mga pananalita walang naman. Empty talk. And deception. Nanloloko na sila ng mga tao. Diba? Bakit mo sasabihin na ang dahilan kaya nagkasala si Adan at si Eva dun sa hardin na nag-sex sila? Saan mo napulot yun? Di ba nilikha ng Diyos ang tao para mag-procreate? So, ibig sabihin, automatic yun. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, para dumami. Paano dadami? Through reproductive relationship. Palagay ko yung Rolando Garcia na yun, homosexual. Dahil kinukontra niya yung sex, pinalalabas niya na pangit yung sex between a male and a female. Yun ang nakikita ko doon. No? Nanloloko na sila ng mga tao. Para lang bigyan ng paliwanag yung kanilang homosexuality, sabihin nila, yung sex na yun sa pagitan ng lalaki at babae ang dahilan kaya sila nagkasala. Kuha nyo? Pero totoo, nagkasala si Adan at si Eva dahil sila'y sumuway sa sinasabi ng Diyos, sa salita ng Diyos. Parang nawala yung aking sound. Hello? Ayan. Okay, so, ano na yung resulta? Number one, it promotes speculation rather than a life of love.
Pagka ikaw ay sumasalamat sa tinuturo ng salita ng Diyos, ang anong gagawin mo? I-invento ka ng sarili mong turo. Nag-iimbento ka ng sarili mong doktrina. Diba, itong week na ito, nagse-celebrate ang pinakamatandang kulto sa Pilipinas ng kanilang 110 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang speculation na itinuturo? Pag sinabing speculation, ito yung pagtuturo na walang basihan. Ano yung tinuturo ng Iglesia ni Cristo na walang basihan? Kasi Jesus ay tao lang. Diba? Ginagamit din nila yung Biblia. Pero lahat ng mga talata na nagtuturo ng malinaw na si Jesus ay Diyos at si Jesus ay kapantay ng Ama, binabaluktot nila. Speculation. Diba? So mas gusto nila yun kaysa yung buhay na mayroong pag-ibig. Then it puffs up its hearers and teachers with conceit. Yung mayabang. Narinig ko yung, napanood niyo yung debate ni what's the name of this? Iglesia ni Cristo at saka ni James White. No? Yung tono ng pagsasalita ng ministro na yun, talagang may tono ng kayabangan. Halatang halata. Dahil yun ang kanilang paraan para ma-intimidate yung kanilang mga kadebate. Kaya lang, hindi nyo ma-intimidate si James White. No? At dito makikita natin, ganun talaga ang usual na epekto ng mga maling pagtuturo. Nagiging mayabang ng mga tagapagturo, nagiging conceited. Then it upsets whole family. Buong pamilya. Di ba? Hindi po lahat ng kulto at ang pamilya nila dala nila sa kanilang kulto, sa kanilang maling paniniwala. Iba, yung mga kasama nila sa pamilya, hindi sila pinaniniwalaan. Yun ang maganda. No? Si Ed Lapis, wala naman yung asawa. May ampun lang yun, lalaki. No? Hindi ko alam kung kasama rin nila sa church yun. Bakit? Hindi siya nag-asawa dahil dati siya homosexual. Baka homosexual pa rin siya hanggang ngayon. Sila ang pamilya. Diba? Dahil nagtuturo ng kasinungalingan. Nagtuturo ng kontra sa tinuturo ng Panginoon at ng mga Kristo. Today, can be financially profitable for those who teach it. Pinagkakakitaan. Diba? Tingnan niyo yung mga kulto. Sila Copeland, sila Benny Hinn. May mga maraming tagapagturong sikat sa Amerika ang yayaman. Meron pa isang kulto, pang-apelido, Dollar. Reverend Dollar. Talagang Dollar. At ang yaman nila, may sarili siya ng jet. May mga mansion sila. Ang dami nilang pera sa bangko. Saan ang galing yun? Diba? Dahil tinuturuan nila yung mga tao na dapat pinagpapala ang mga pastor. Diba? Nagtuturo ng maling doktrina. Nagtuturo ng mga katuruan ng kontra sa sinasabi ng Panginoon at kanyang mga apostol. Nagiging resulta, yung nagkakakitaan nila. Kaya magtaka ka na pagka yung nakikita mong pastor sa telebisyon mayaman. Unang hudyat na yun na ang pagtuturo nila ay mayroong personal gain. No? Meron silang pinagkakakitaan. Pagka ganun po, huwag nyo nang pakinggan. Yung dumadalo doon, dapat umalis na doon. Dahil yun ay likong pagtuturo. Next, 1 Timothy 1:3, Titus 1:9 and 11. Based on false teaching in these passages, what are pastors supposed to do about false teaching? What should you do about false teaching? Pakibasa 1 Timothy 1:3. Nabasa na natin yung 1 Timothy 1:3. Pakibasa yung 1 Timothy 9:11. Moise, pwede ba? 1 Timothy 1:9 and 11. Titus 1:9 and 11. Dapat na kanyang pinanghawakang mabuti at tapat na salita na ayon sa turo, upang makakangaral siya sa wasong aral at pabulaanan ng mga sumasagot dito. 11. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat pinugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang.
Sa 1 Timothy 1:3, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya ng patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ang ilang tao, mga miyembro ng church, na huwag magturo ng ibang aral. So pansinin niyo yung direction ng salita, no? At yung nature ng kanyang pananalita sa mga talata na ito. Ano daw dapat gawin ng mga pastor sa mga nagtuturo ng maling katuruan? Ano daw ginagawa ng mga miyembro ng church sa mga nagtuturo ng maling katuruan? Ha? Pinipigilan, itinutuwid, no? Sinasaway. So, ibig sabihin, hindi lang para pastor dapat yung nagko-call out sa mga nagtuturo ng false doctrines. Dapat pala yung mga miyembro din ng church, meron kayong active participation sa pagbabantay ng mga tinuturo sa loob ng iglesia at sa pagsala at pagharang at pagtutuwid, no, sa mga maling tagapagturo. So, hindi lang po tayo dapat nakakontentong nakikinig. At lahat ng nakikinig ay tinatanggap ng hindi na nag-iisip. No? Gusto ko apply din natin yun sa ating church. No? Gusto ko hindi lahat ng sinasabi ko tatanggapin nyo lang. Maging katulad tayo ng mga taga-Berea. Yung sinasabi ng mga nangangaral sa harapan natin, suriin ninyo sa Biblia. Pag-aralan ninyo mabuti, tama ba yung sinasabi? Ito ba ay hindi sumasalungat sa turo ng Panginoon at ng mga apostol? Ito ba ay nagtuturo ng isang bagong doktrina sa amin na hindi naman namin naririnig pa? Pagka gano'n, dapat bantayan. No? At suriin. At kung mali, ituwid. Kasama po sa church discipline, no, ng iglesia, yung pagtutuwid sa mga taong nagtuturo ng maling doktrina. Pero hindi po lahat ng doktrina na controversial, mali. No? Halimbawa, may mga pinag-uusapan niyan tungkol sa eschatology, covenant theology. Kung pag binasa niyo sa social media, mga Christian, mga Reform, nagtatalo-talo sila. Controversial yung mga topic. No? Parehong may punto, parehong may bigat yung kanilang mga argumento. Pero ang tanong, dapat pa meron lang isang tama at meron isang mali? Halimbawa, sa topic ng eschatology, pag sinabing eschatology, ito yung doctrine patungkol sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo at sa mga huling araw na mangyayari o darating. Alam ba natin ng detalyado kung ano yung mga mangyayari at hindi mangyayari at kung kailan mangyayari ang mga to? May maraming turo sa Biblia, lalo na sa Revelation. Wala namang eksaktong pagpapaliwanag. Diba? So, hindi natin dapat i-censure ng isang tagapagturo dahil controversial yung tinuturo niya. Pulutin mo yung mga magagandang points sa tinuturo niya. Kung nakikita mong mali yung tinuturo niya, hindi mo mong tanggapin. Maging critical tayo sa ating pagbabasa, sa pakikinig sa mga nagsasalita sa social media. Pero kung mali na talaga, halimbawa si Ed Lapis, sinasabing si Yahweh ay Diablo, at si Rolando Garcia na kung anong basura yung pinagsasabi, napaka-confident pa niya na magsasalita, pero lalo niyang pinapakita yung kanyang kamangmangan, dapat doon kina-call out, nire-review, itinutuwid. Bakit? Kasi kung sila i-review at hindi sila magsisisi, itutuloy natin sila hindi mananampalataya. Ganun na yan. Pero katungkulan natin na magbantay, katungkulan natin magtuwid, lalo na pag nasa loob ng iglesia. Kaya ako hindi ako masyadong open sa nag-iimbita ng kung sino-sino para mangaral sa ating church. No? Dahil baka magkaroon pa ako ng problema para i-correct yung sinasabi nila na hindi naman tama. Diba? Mas mainam na meron naman tayong itinalagang tagapagturo at tagapangaral. Diba? Di makinig tayo sa ilalim ng kanyang pagtuturo at pangangaral. Kasi yun ang inatasan ng Panginoon para gumabay sa iglesia sa tamang doktrina. Pananagutan ng pastor yun at saka tagapagturo sa Diyos pag nagturo siya ng mali sa kanyang mga miyembro. Huling tanong, can you think of some examples? Wala akong verse na nilagay dito.
practical itong question na ito. Can you think of some examples of the practical consequences of abandoning sound doctrine? What might happen in our lives if we forsake the biblical doctrines? So ano yung mga magiging epekto sa buhay natin pagka tinalikuran natin yung mga tamang doktrina? Hindi natin matatalakay lahat dito, no? Kasi masyadong mahaba yun. So magbibigay lang tayo ng ilang mahalagang doktrina, no? Na familiar tayo. Baka napubos na yung baterya nito. So mamaya na lang siguro. Hello? So, magbibigay lang po ako dito ng mga doktrina na familiar sa atin. Halimbawa, yung doktrina ng inspiration and authority of the Scripture. Pag sinabi pong inspiration and authority of the Scripture, ang tinutukoy po dyan yung salita ng Diyos o yung Biblia bilang salita ng Diyos. At dahil ito'y salita ng Diyos, ito ay mayroong authority o mayroong kapangyarihan sa mga mananampalataya na miyembro ng isang iglesia. Kapag daw po tinalikuran natin ang doktrina ng inspiration at authority ng salita ng Diyos, ano daw po magiging epekto sa atin? Ha? Ano nakasulat dyan? Pagka tinalikuran natin ang tamang doktrina patungkol sa inspiration, ang Biblia ay salita ng Diyos, at bilang salita ng Diyos, dapat ay mayroong itong otoridad sa atin, paniniwalaan na natin ang lahat ng gusto nating paniwalaan. Diba? Tayo na mag-iimbento ng ating sariling paniniwala. At dahil meron tayong sariling paniniwala, babaloktotin na natin ang lahat ng tinuturo sa Biblia. O kaya, ang ginagawa ng marami, yung Biblia ang ina-adjust nila para sumang-ayon sa kultura. Halimbawa, yung abortion. Ginagamit na rin ang Biblia ngayon para suportahan ang abortion sa Amerika. Baligtad na. Di ba? Imbis na yung Biblia ang magdidikta sa atin, ang Biblia ang sumusunod sa popular na paniniwala ng mga tao, mali na. So kung naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, at ito'y hindi nagkakamali, at ito'y dapat sundin sa lahat ng sinasabi nito, kaya dapat ang Biblia ang masusunod, hindi tayo. Pangalawa, yung doktrina ng salvation by God's grace alone, through faith alone. Pagka tinalikuran natin ito, anong magiging epekto nito sa atin? Hindi na tayo mangangarap ng totoong ebanghelyo. Diba? Tinan mo yung Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Mormons. Anong ginagawa nila meron silang kopya ng Biblia, pero binabaloktot nila para ipagtanggol yung kanilang mga maling paniniwala. Wala nang ebanghelyo. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, naging kaligtasan na sa pamamagitan ng gawa. Pagsunod sa kautusan, pagpapakabait, pagtulong sa kapwa. No? Yung pananampalataya kay Kristo na palitan ng pag-ibig sa Diyos. O yun ang paraan ng kaligtasan. Nakita mo, pangatlo, halimbawa, sovereignty of God or goodness of God. Pagka ito ay tinalikuran natin, anong magiging epekto sa atin? Paano natin mapapagtungkuyan yung mga trials? Bakit ang Kristiyano at ang church ay nakakapagpatuloy sa mundo na ito kahit ang hirap? Dahil alam natin, ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Kahit na pinapahintulutan ng Diyos minsan yung mga pangit o mga madidilim na karanasan, alam natin na bahagi ito ng kanyang good purpose. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Bakit? Naniniwala tayo na sa katapusan ng lahat ng pangit na nangyayari sa mundo, matutupad yung mabuting layunin ng Diyos. Yun yung nagtatawid sa atin sa mga problema, sa mga trials. Sovereignty of God yun, yung doctrine na yun. Goodness of God. Marami pang iba na doctrine. So yung mga tamang doktrina, ang epekto talaga sa buhay natin, dapat positive, hindi negative. Hindi tayo dapat mag-away dahil sa doktrina, hindi tayo dapat nagkakaiwa-hiwalay dahil sa doktrina. Iba, nakakasiraan sa social media.
Sinisiraan yung kapatid na ganito. Yung kapatid na gano'n na kinukontra niya, galing din sa ibang Reformed Church. Dapat ba gano'n? Hindi. Bakit? Umiiral kasi yung kayabangan, hindi na kabutihan sa buhay ng isang mananampalataya. Okay, in conclusion, unang lesson pala naman ito, marami pa tayong pagkakataon para pag-elaborate, no? Dito sa topic na ito. Ganito pa natin tatapusin yung lesson natin ngayong hapon. The New Testament consistently places a strikingly high priority on theology and doctrine. According to the New Testament, sound doctrine, that is the teaching that conforms to God's Word, is the first importance for the Christian life and for the entire church. So dapat, pinapahalagaan ng bawat Kristiyano at saka ng bawat church ang pag-aaral ng tamang doktrina. Huwag niyo ipagpasa pastor lang o Sunday school teacher yung doctrine. Aaralin ko na lang pag tinuro sa Sunday school o sa Bible class. O papakinggan ko na lang pagka pinrich. Pero pag ako sa sarili ko, wala akong panahon para dyan. Dapat hindi ganun ang attitude. Dapat meron kang pag-uusap na pag-aralan yung mga doktrina. Bakit? Sapagkat ito ay mahalaga para sa buhay natin at sa buhay ng isang church. Ito yung compass natin eh. Kaya pag natapos natin itong mga series na ito, babalik tayo sa 1689. Kasi yun yung ating doktrina. Yung mga tamang doktrina na dapat alam natin bilang isang church. Meron po ba yung question? May question kayo? Okay, so tuloy na lang natin ito sa susunod na Lord's Day, sa second lesson. So magpahinga muna tayo, meron tayong 15 minutes, so mag-extend ko ng konti. Kasi nag-start tayo ng late. Okay, so maraming salamat po.